kumbadis, ngayong araw na to ay bibisitahin ko ang aking kapatid na nasa ACE Hospital sa Pateros dahil siya ay nanganak na by CS. At ngayon naman, nandito na ako sa Minimart. Pasensya na dahil hindi ko na naipakita nung nasa loob ako ng ospital at nakakahiya kasi at baka kasi bawal. Kaya dito na lang tayo mga kumparis. May bibili din naman ako dito sa Minimart na kailangan ko sa bahay. Yes, mga kumbadis, nandito na ulit ako sa bahay at ang daming ganap ngayong araw na ito kasi syempre pinuntahan ko ang aking kapatid, binisita ko siya dahil nanganak na siya by CS at syempre binisita rin namin ang aking pamangkin, nakita na namin siya ngayon at sobrang cute niya, ang taba-taba, ang lusog-lusog ng mga pisngi, kaya naman nakakagigil, pero syempre hindi pa namin siya pwedeng hawakan at happy ako dahil safe naman silang dalawang mag-ina. Safe sila dahil yung kapatid ko is okay naman at yung pamangkin ko is healthy rin. Kaya nakakahinga na kami ng maluwag. Tapos after ko nun, pumunta ako sa Minimart dahil bumili ako ng sabon dahil wala na akong stocks ng sabon saka ng Downy at yung iba pa. Tapos nung pauwi na ako, meron ako nadaanan na posisyon. Kasi ngayon pala, July 29 is pinagdiribang natin ang kapistahan ng tatlong magkakapatid na sina Santa Marta, Santa Maria at si San Lazaro. Yung kwento nilang magkakapatid is magkakaiba sila ng ugali. Kung matatandaan natin, dinalaw sila ng ating Panginoong Jesus. Si Santa Marta is aligagang asikasuhin ng ating Panginoon. Maasikaso siya, ganyan. Samantalang si Maria naman is pinili lang na makinig sa Panginoon. So, di ba, magkaiba sila. Si Santa Marta, aligaga na, samantalang si Maria, nandun lang sa paanan ng Panginoon natin, nakikinig lang. So, hindi niya iniintindi yung asikasuhin si Jesus dahil mas iniintindi niya na makinig sa ating Panginoon. Samantalang si Lazaro naman is best friend ng ating Panginoong Jesus. Pero ano ba ang punto dito? Na para sa akin naman para sa akin lang naman, ang pinapakita nilang tatlong magkakapatid is yung pagmamahala nila sa bawat isa. Na kahit wala na yung mga magulang nila, is intact pa rin yung pagmamahala nila, yung bind ng pagmamahala nila. Dahil magkasama pa rin sila sa isang bahay, nagmamahala sila, nagtutulungan sila. At kaya naman napili sila ng Panginoon na pagpalain at gawaran sila ng isang himala. Ano ba yung himala na natanggap nila? Hindi ba? Si Lazaro namatay pero muling binuhay ng ating Panginoon. Kasi nga nananahan ng pagmamahalan sa kanila. So, kumbaga, legit o genuine yung pagmamahalan ng bawat isa. So, kasi pag mayroong pagmamahalan sa isang tahanan, is sigurado tayo mananahan ang Panginoon sa inyo at nakita yun ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman napili ni Jesus na buhay si Lazaro. So anong gusto kong sabihin sa inyo is magmahalan po tayo magkakapatid. Kahit ano pong galit, sama,
na ginawa ng ating mga kapatid sa atin, is patawarin natin siya. Dahil ang pagiging magkapatid natin is isang regalo o biyaya mula sa itaas. Sabi nga nila, kapag mayroong pagmamahalan, pagpapatawad sa bawat magkakapatid is andun yung pagpapala. Kaya kung gusto niyo pagpalain kayo, simulan ninyong mahalin ang mga kapatid ninyo. So, kapag nawala na yung mga magulang natin, huwag nating hayaan na ang bawat isa sa atin is manlamig, ang bawat isa sa atin is hindi na makita-kita. So, huwag nating hayaan yon. Panatilihin natin ang pagmamahala ng bawat isa, dahil kapag nakita ng Panginoon yan na nagmamahalan tayo mga magkakapatid, is pagpapalain niya tayo kahit anumang paghihirap, kahit anumang problema dumating sa atin, basta nagkakasundo at mabutihan ang mga magkakapatid, gagaan at gagaan din yan. Dahil tutulungan din kayo ng Panginoon. So, yun lang naman. So, ang pinapakita lang naman dito sa atin ng tatlong magkakapatid is ang pagmamahalan. Magmahalan kayo ng lubos. Dahil yan ay biyaya at grasya ng Panginoon. At kayo ay pagpapalain. So, hanggang sa susunod na video. Hanggang dito na lang. God bless!